pahuli natin yung troll farm na yan. Talakayin natin, si Digong ay pinangaralan. No, pinarangalan. Pinarangalan. Ngayon, si Digong. Alam nyo, ito po ang nagpaparangal sa kanya. Tawag dito, ano ba yun? Ano ba yung napanood ko? Patungkol kay Digong. Ito na, si Digong. May award. Ay, nawala. Hindi pala ito sa TikTok. Sa TikTok kasi makikita ninyo eh. Oo, Duterte. May award. Ay, ito kahit hindi na pinarangalan na muskurap. Di ba? Ito kahit hindi na siya presidente Pero pinarangalan pa rin siya ng muskurap. Basahin natin dito mga kababayan. Corruption Core unveiling the most corrupt person every year. Kasali po si Digong sa Corruption Core. Pinarangalan po siya the most corrupt government official. Siya po noong 2017, according to the Organized Crime and Corruption Report or Project or OCCRP, OCCRP Persons of the Year Award points out and recognize the people, particularly most politicians who did the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption scheme. This started in 2012 where OCCRP urged to promote accountability by putting corrupt people in the spotlight under political movements that contribute to crime and corruption cases. Di ba? Nakalagay, year 2024, Bashar al-Assad, former president of Syria, 2024. Sa 2023, Corruption Core, most corrupt, 2023, Maria Consuelo, Attorney General in Guatemala. 2022, Yevgeny Prigozhin, oligarch and mercenary leader in Russia. President of Belarus, si Alexander. 2021. Sa 2022, si Jair Bolsonaro, former president of Brazil. 2019, Joseph Muscat, former prime minister of Malta. 2018, Danske Bank, largest bank in Denmark. And 2017, no other than Rodrigo Roa Duterte, former President of the Republic of the Philippines. The most corrupt in 2017. Sa kuko ng agila, mabuhay natin. Di ba may tugtog yan bago siya rumampa? Di ba may tugtog ni ni Freddy Aguilar? Ano yung kanta ni Freddy Aguilar? Di ba? The most corrupt. Tapos Duterte. Di ba? Pabasa natin sa inyo. Duterte. Background. Background song. Di ba? Ito yon. Ito ba yon mga kababayan? Duterte background. Ako po, si Jock. Gusto ko kayo. Ikaw ang Pangulo na muskura sa 2017, walang pagbabago. Linlangin mo bayan ko na tao. Maraming namatay sa droga kahapon. Na madilim na kahapon, ikaw ang nag-aahon. Digong. Sa tingin mo, Digong, nawawala ang korupsyon, kaya pala putang ina. Putang inang yan.
nawawala sa tingin mo, Digong, nawalang korupsyon. Nawala ang korupsyon. 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings and various violations of human rights. According to the Organized Crime and Corruption Report Project, or OCCRP, Person of the Year Award points out the recognized of the people, particularly most politicians who did most to wreak havoc, no, and the world through organized crime and corruption scheme. This is started in 2012. Sa tingin mo, Digong, ang matigil ang corruption, madilim na kahapon. Lo. Bago natin! Yeah. Bago natin umpisan, Marlon! Madilim ang kahapon. Number one sa corruption. Ayan mo, Digong, madilim na corruption. Ikaw ang Pangulo, pagbabago ng bayan ko sa magnanakaw na tao. Nakahapon, mag-aahon, linggo, Digong, korupsyon. Potang inang yan, sa tingin mo, Digong, mawala ang korupsyon. Kaya pala, noong 2017, pinarangalan si Digong na number one sa mundo sa korupsyon. Potang inang yan, mga kababayan. Sa tingin mo, Digong, nawala ang korupsyon. Tol, pag ako nanalo, tol, kakain akong mani sa Senado, tol, I will pin you down. Sisiguraduhin ko, hindi ka mananalo. Pag itong mga Pilipino nakipag-coordinate sa ICC, pakantahin ko ng 1,000 times Bayang Magiliw. Lagi naman yan. Si Philip Salvador nga sa 4 na beses pabalik-balik sa Davao. Nakabunti, 4 din yung anak. Iniwan nga si Chris Aquino di ba? Bongo. Tol! Grabe ang mga tol. Mani tol, glutadrip. Mga linyahan nila yan. Sabi ko sa inyo tol, grabe ang ginawa ninyo kay Pastor Kibuloy. Mabait na tao tol, si Pastor Kibuloy. Siya isa sa sumugpo sa mga rebuilding grupo, mga NPA tol. Tapos ipahulit, pabumba mo kay General Torre, tol. Tol, may mani ka pa dyan, tol. Sabi ko sa inyo, Mr. Chair, alam niyo po, Mr. Chair, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Pero, isang linggong nakalipas, nag-file ng motion, ipahinto ang impeachment. Akalan ko ba hindi masakit? Ba't nagpahinto? Nag-file ng motion. Idol, ano dapat iparusa kay Digong? Hayaan mo na lang siya, Samboy TV. Ipagdasal na lang po natin. Alam nyo, yung mga taong gumawa ng mga kasamaan, sabi nga sa Biblia, no, sa Bible ng Egypt, nabasa ko kanina lang, na kapag pag namatay ka pala, no, susunduin ka ni kamatayan. Pagdating doon sa ibang dimension, in another world, no, sa kabilang buhay, kapag
meron ka palang ginawang kabutihan, no, sa kabilang buhay, pagdating mo doon, magiging mabubuhay kang muli. Kasi doon pala, pagdating mo sa hagdan, ititimbang pala ang bulak at ginto. Kung wala kang ginawang maganda sa mundong ibabaw nung buhay ka pa, bibigat ang bulak. So, matutunaw ang kaluluwa mo, mapupunta ka sa impyerno. Pero kapag marami kang ginawang kabutihan sa mundong ibabaw, no, marami kang gintong iniipon, mabubuhay kang muli at ma-eternalize. Yun pala ang paniniwala ng mga Egyptian. Sinong nakapanood ng Gods of Egypt? Di ba namatay yung babae doon na pinana ng tatay niyang engineer? Gusto niyang mabuhay muli. Paano siya mabuhay? Wala pa siyang nagawang mabuti. Anong ginawa? Para mabuhay. Kailangan pala, sa habang buhay ka pa sa mundong ibabaw, gumawa ka ng mabuti para pagdating mo doon sa kabilang buhay, pwede kang mabuhay muli kasi marami kang naipong ginto. Useless ang ginawa ninyo at pag-iipon ninyo ng bilyon-bilyong pera, no? Kung wala ka namang ginawang mabuti sa kapwa. Doon pala huhusgahan ang buhay sa kabilang buhay. Kapag marami kang ginawang mabuti sa mundong ibabaw, pwede kang mabuhay muli, either sa sanib ang espiritu mo, sa hayop, sa paru-paro, sa insekto. Magtawag doon reincarnation. Or else, mabubuhay ka sa buhay ng ibang tao sa mundong ibabaw. Hanggat gumawa ka ng mabuti habang buhay ka pa. Diba?